don't need to explain. Alam naman ng lahat ng taong bayan yan kung anong papel ng mga tao na yan in the proliferation of the problem ng ating bansa. Sinahit mo nga kanina si Raul Manuel na ngayon ay congressman. Nandyan ngayon sa lower house. Kabataan party list yan siya under the party list system. And you said during the last hearing na kasama mo yan, estudyante sa UP para maging sino ba sa inyo yung nagsabi na one time kasama ikaw yung front committee chairman ng anong front yun? Guerrilla Front 55. Guerrilla Front 55. 55? Yung sinabi ko po last time was that I was the one who facilitated Raul Manuel, and we're very fortunate to because nandito po yung nag-receive po at nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng and she will discuss her story later po. Yeah, sino? Si Ida Marie Montero, former secretary po ng SRC 5. Siya yung nag-receive doon. Yes. Kay Raul Manuel. Yes, Your Honor. Anong purpose ni Raul Manuel pagpunta doon sa mga kampo ng as a member of the Philippines, he was tasked to for the integration. Lahat naman po kami yun yung pinagdaanan namin. So, I will just give it to Ma'am Ida to explain. Si Ida Marie Montero? Yes, you have the floor. Please continue the discussion from Ariana Ramos. Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Ida Marie Montero, former secretary ng SRC 5 ng SMR. Yung sinabi po alam yung front secretary ka ng SR? Sub-region po. Sub-region po ng Southern Mindanao region. Puro mga big time pala kayo. Ako noon, nung nasa serbisyo pa ako, hirap na hirap kong kalabanin kayo eh. Yung mga grupo ninyo, yung pag sinabi mong SRG, napakalaki yung component yan. Hindi lang kumpanya, kundi abot pa ng more than company size yung SRG na yan. Ang dami kong taong na inyo. Yung nauna pa sa inyo. Yung sinusundan na lang ninyo. Grabe yung kwento inabot ko dyan. Anong area ninyo? Ano po, Davao City. See that? Davao City, part ng Davao del Norte at Bukidnon po. That's my playground. When I was second lieutenant ng Philippine Constabulary, hanggang naging major ako ng PNP, hanggang naging lieutenant colonel, hanggang naging provincial director ako ng Davao de Oro, na dati Kumbal, Compostela Valley Province. Yan ang aking playground. So, buti hindi tayo nag-enkwentro, no? Yung nandun ka pa. Hindi nag-abot ba tayo nung provincial director ako ng Kumbal? Hindi po ako na-assign ng Davao de Oro po. Hindi ka pa na-assign. Sige, continue. Salamat. Sige, yung sinabi po ni Arian Jean Ramos, totoo po yun. Siya po yung nag-facilitate ng biyahe nila, tapos siya po yung nagsundo po sa motor, tapos hinatid po sa kinampuhan po namin. Nag-spend lang naman po ng parang 1 week si Raul. Tapos 1 week? Opo, congressman na siya noon? Hindi pa? Parang hindi pa, That was 2017. 17. 17. Tapos, ang purpose po kaya pumunta po sila sa amin para mag-integration, tsaka papel na po namin na kailangan namin silang kumbinsin para mag full-time. Tapos hindi po siya na-kumbinsin ng mga kasama namin. Nung araw na alis na siya, nag-try po ako na i-convince siya, baka madala kasi ako po yung secretary. Tapos, umiyak po siya. Hindi makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa akin po na naiintindihan daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan, pero sa sarili niya hindi pa daw po talaga siya ready na kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Kagaya ng pagiging representative ng party list ng kabataan. Nung umalis po siya sa amin, sabi niya may naka-assign na po daw na task niya maging parang bayan, para sa Visayas yun, Bayan Negro siguro yun. At that time po, 2017, is outgoing student regent si Raul Manuel ng UP Diliman, ng buong UP system, and I think yung plano ng partido sa kanya before is bumalik siya sa Visayas, pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya. So dati siya student regent ng UP? Yes po, 2017 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay sining UP Diliman. While student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging
Yun yung tasking niya as member ng ayun, nagpunta siya sa po para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa no, nung bago ako yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa po kasi yun para yung program para sa amin na mga na bumisita at least sa para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung saan namin pinapasok yung mga estudyanteng nire-recruit namin sa. Do you think, in your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niyang recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman sir kasi Ha? hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero 'di ba? Kaya niyang mag-recruit. So, alam mo 'yon, kung actually pwede naman silang magpunta rito to defend themselves. Sabihin nila kami lang nagsasalita dito eh. I suggest sir that we invite Raul Manuel, these people, Castro, Franz Castro and who else? Basta yung mga party list po ng Makabayan Block, baka sabihin nila one-sided yung story eh. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon, sir. Suggestion lang. Kumsek, Ay, sorry. invitation lang naman, no? While we respect interparliamentary courtesy, we also would like to afford him the floor. Kung gusto niya magsalita dito, harap-harapan doon sa mga dati niyang kasamahan, baka gusto niya i-defend ang sarili niya, invitation lang. We are not forcing him. We respect interparliamentary courtesy. Dahil ako naman, inimbitahan rin nila doon sa Senado, sa Lower House, hindi rin naman ako pumunta. Ayaw ko rin pumunta doon dahil alam ko naman yung purpose nila doon. Di ba? At saka, I don't want to be the yung magiging president. I don't like to become the president. Mamaya yung mga next na mga senador magagalit na sa akin. Bakit kasi inunahan ni Bato pumunta doon? Kami ngayon, pupunta na kayo, obligado pumunta.